So may nag-text sa'yo, sabi na taga-BDO siya. Your account was successfully debited. Tapos nakalagay dyan, life insurance. If you do not recognize this, cancel it immediately here. So, in other words, sir, nag-clinic ko yun. Okay, clinic mo. Sabi na naku, mami, nauubos na yung pera mo. Magkano nawala sa'yo rito? At magkano nawaldas doon sa bank account mo? It's 200,000. 200,000. Parang kanina narinig ko po na sinasabi po ng bangko na legitimate yung transaction ninyo. Opo. Yun ang sinasabi yun nila. yung ginawa nilang dahilan para hindi i-hold yung transaction, Aha. para hindi i-hold yung account ng kabila. May possibility po na medyo tinatry nila lusutan itong ating anti-account scamming law natin. Huwag kayong magkiklik. Buti sana kung small amount yan, kahit small amount yan, it's still your money. Pinaghirapan mo yan. So, huwag kayo basta-basta makiklik kasi mahirap habulin ang sakit-sakit sa loob na mawalan ng pinaghirapan mo. So, June 20, naka-receive ako ng text from BDO itself. BDO legit talaga. Na na-debitan daw ako ng 980 plus sa account ko. So, nakalagay doon, if you want to cancel it, press this link. So, syempre, ang dumating sa akin text is BDO. So, legit kung titignan mo. At syempre, ayoko ma-debitan ng hindi naman totoo. Wala naman akong BDO live. Pili ko yung link. Pagka-enter ko ng password and user ID ko, walang ilang minuto, nawala yung 200,000. After a week, pumunta kaagad ako ng branch ko sa Tagaytay. Kinausap ko yung manager. Well, wala ba sila magagawa, di ba? Pero ang sad thing lang kasi doon, nung nag-chat na sa akin ng BDO na may resolution na they can, hindi nila mababalik. Tapos they have emailed me. I contacted again the manager, but she is not responding. So parang ganun lang yun, nawala na yung 200,000 ko. Wala akong makuhang amor from you. Sa akin, gusto ko lang maintindihan, ano ba nangyari kung bakit na waldas at ikaw ba'y pumunta ng social media page muna? Or may message na dumating sa'yo? No, sir. May nag-text lang sa akin. May nag-text sa'yo, okay. Coming from BDO talaga. Okay, so may nag-text sa'yo, sabi na taga-BDO siya. Your account was successfully debited. Tapos nakalagay dyan, life insurance. If you do not recognize this, cancel it immediately here. So, in other words, sir, nag-clinic ko yun. Okay, kasi clinic mo. Ayoko siyang ma-debit. Kasi on the first place, wala akong BDO live. I think wala pong isang oras nakapunta pa ako ng nearest BDO branch ko. So, nireklamo ko lahat. Anong pagitan noon? From the time na clinic mo, was it hours or one day? It's like 20 to 25 minutes. So what made you go sa BDO para sabihin sa kanila na anong pumasok sa isip mo? Kasi sir, may nag-initiate na eh. Marami ng nakikipag-transaction. Ano ang sinasabing initiation? So, through text? For debited like 150,000, 120, 49,000. Pero wala kang ganun transaction? Pero wala akong ganun transaction. Okay. Sabi na naku, mami, nauubos na yung pera mo. Magkano nawala sa'yo rito? Magkano nawaldas doon sa bank account mo? It's 200,000. So, nakuha yung 200,000 mo? Yes. Anong sinabi ng BDO? Anong sinabi mo na pinaka-cancel mo? So, medyo natranta sila tapos they were trying to contact the customer service. Ganun din po okay, ako. so tumulong ang BDO sa iyo. Tumulong naman. So, nataranta sila because they know that it's phishing, scam nila. So, ang gusto mo mangyari ngayon is kaya ka lumapit ko, you're now telling the people and maraming naman nakaganyan at hindi na bago yan sa mga mambabatas natin. I know, isa dyan sa mga dalubhasan na nakakaintindi, yung 5th District Congressman si Erwin Tiang. Sa linya ng telepono, yung ating 5th District Congressman ng Manila, si Erwin Tiang. Matagal na po namin nakakasama to. Congressman Erwin Tiang, good morning ho sa inyo. Magandang umaga, Sir Ben, at Ma'am Ana. Ano pong mga posibleng mangyayari po rito, sir? Ano matutulong natin kung meron pa man sa inyo bilang chairperson ng House Committee on Banks? Marami po tayong mga pwedeng tingnan na kung properly ba na-implement yung AFASA law natin. Kanina sa kinukwento ninyo, wala akong narinig na salitang hold. Ibig sabihin na wala akong na-hold na bank account. Kasi sa ating batas, meron po tayo ditong binibigyan natin ng powers ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang bangko mismo na mag-hold ng bank account in case na merong fraud. Yung mga accounts ko sa BDO, it has been hold yung dalawa. Ma'am, hindi po yung sa inyo. Yung pinaglipatan po ng pera ninyo kung saan po na-transfer. No.
hindi nila yun. Hindi raw ginawa sa congressman, not offer pinahold that. yung pinaglipatan yung ng pera niya mula sa kanya papunta ron sa account na dapat paglipatan. Hindi raw pinahold. Kung hindi po yun nagawa, ay kailangan pong kausapin natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung bakit hindi. Umpisa pa lang, hindi na nila ginawa yung parte na yon na inold. May ginawa silang magandang implementing rules and regulation ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Meron silang tinatawag na hot pursuit of funds. Ayun, hot pursuit of funds. Okay, hot pursuit of funds. So pag si biktima nag-file siya ng complaint, immediately i-verify yan ng bangko at i-hold yung account niya together with yung account na nilipatan ng pera niya. So 5 araw po yan. Okay. At kung makita nila na merong probable cause, pwede pa nila i-extend yan hanggang 25 days. Malaking bagay po, Congressman, ang ginagawa ninyo, parang informational, educational. You're now basically, tinatranslate yun na pa, from complicated to a simple thing na dapat malaman ni Juan de la Cruz, lalo na yung mga depositor ho ng bangko. Parang kanina narinig ko po na sinasabi po ng bangko na legitimate yung transaction ninyo. Opo. Yun ang sinasabi nila. Yun yung ginawa nilang dahilan para hindi i-hold yung transaction, para hindi i-hold yung account ng kabila. So, may possibility po na medyo, ayoko naman ho sabihin, pero sinatry nila lusutan itong ating anti-account scamming law natin. Bilang principal author po ng batas na to, isa po sa mga responsibilidad natin ay masigurado po na properly implemented. Kung paano natin po sinulat tong batas na to, dapat yun po yung ma-implement natin. Actually, kung titignan nyo yung batas natin, meron din po siningit doon na pagka inadequate ang kanilang risk management system and controls, automatic po, dapat ibalik na yung pondo, ibalik na yung perang nawawala. So, titingnan din natin kung adequate ba ang kanilang risk management system. Kasi kung ganyang kabibilis sa mga withdrawal, dapat naka-hold na kaagad yan. So maganda po, makausap natin po lahat ng bangko, at the same time ang Bangko Sentral ng Pilipinas, at syempre mga complainant, kung paano natin po, kung saan ba tayo nagkakaroon ng problema, bakit hindi nila nahahabol kaagad itong in spite of yung bago nating batas. Huwag niyo pong baliwalain. Maaring medyo may pagkakomplikado, lalo-lalo na kung kayo po'y walang deposit sa bangko. At kung minsan sasabihin ninyo, wala naman kaming pakialam dyan, wala naman kaming ganong kalaking pera eh. Whether may malaking pera kayo o maliit na pera kayo, lamang na ang may alam. Kaya dito sa ipabitag mo, sa help desk, pinaalam po namin sa inyo. Kung hindi nyo alam, ngayon, alam nyo na. Kung ayaw nyo malaman, at your own risk, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, binibigay lang po namin for the interest of the public. At sinasabi namin, informational, educational. But anyway, mag-iimbestiga si Erwin Cheng, ipapatawag yung bangko niya. I know ang sistema nila and how many times na successfully ginawa na ni Congressman Erwin Cheng yan. Kayo na po magsabi na iiwas yung mga nanonood sa atin. Kayo na po magsabi sa publiko. Doon sa may mga bank accounts dyan, let's be vigilant pagdating sa clicking the link, whether it is coming from a simple cellphone number or the bank itself. Hindi rin pala ganun ka-safe. Lesson learned, kahit na kaming sa bangko nyo, huwag kayong magkiklik. Buti sana kung small amount yan, kahit small amount yan, it's still your money, pinaghirapan mo yan. So, wag kayo basta-basta makiklik kasi mahirap habulin ang sakit-sakit sa loob na mawalan ng pinaghirapan mo. So, sana maibalik lang. Yun lang ang sa akin. Tutulungan ka namin. Maipatawag yung bangko na yan. Papaliwanagin. And you will get your justice eventually. At dyan tayo nagtatapos dito sa ating programang ngayong araw. Kaya lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na Ipabitag Mo Help Desk.